Tingin ko, gagawin yan, harassment lang talaga. Talagang tunay na mga DDS at sila mismo ang nagsasabi. May nakalagay sa kanilang mga profile pictures eh. May kulang talaga sila eh. Di ba? Yes, wala daw utak. At saka ang mga May nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin, it takes one to know one. So kung bobo kami, bobo ka din. Tayo lang eh. Yes. Ayan po natin. At pag-uusapan po natin itong pagsabi ni Torre na walang utak daw or bobo itong mga Duterte supporters dahil daw sa pagpapakalat ng disinformation at mga fake videos. Tandaan natin mga kababayan, no? Napakarami po yung tanim ebidensya. Napakarami po ngayon yung mga tanim videos para lang masira nila itong mga Duterte. E malay natin, yung mga nagpapakalat nitong mga videos ay sila-sila rin po yan mga kababayan. Tapos ibabato lang sa mga Duterte. Di po ba? Okay, so ito po, nagsalita na po itong si Mayor Baste. And of course, sinagot din po siya itong si Torre ni Vice President Sara dahil sa kanyang pagsabi, no, ng bobo daw, walang utak daw yung mga Duterte, pero nagmamakaawa ang putya na magkakaisa na daw at kalimutan daw itong si President Duterte at itigil na daw yung pananawagan na bring him home. Ibang klase ang utak talaga. Mayroon itong si Torre. Ika nga sabi ni Mayor Baste, wala naman talagang galing, tapang at talino ito. Talagang sadyang na-promote lang ito dahil ito po ay reward niya dahil sa kahiyupan na ginawa niya kay President Duterte, mga kababayan natin. Sige, bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like sa video ito at ito, pakinggan natin muna si Mayor Baste and then si Vice President Sara and balikan natin itong mga patutsada ni Torre na nagtataka nga po tayo na dapat mag-promote ng peace and order itong PNP. Mukhang siya ngayon ang gustong makikipagbardagulan sa mga Duterte supporters at mismo sa mga Duterte. So, wala talagang utak yung PNP chief ngayon. So, sinabi naman ni Torre na may 3-minute response. Sana ma-feel ng mga dabawan nyo. But, tingin ko, gagawin yan, harassment lang talaga. So, yan naman talaga ginawa naman nila kung paano nila hinaharas ngayon yung mga Duterte supporters, no? Yan, yung sa House of Representative ni Martin at itong si Torre. Pero Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Nagmamatalinuhan ka lang, yan lang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka, may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Pero basta grabe talaga ito magsalita, no? Talagang prangkahan at lantaran talaga itong 5 minutes or 3 minutes nito. Hindi naman yan totoo, mga kababayan po natin. Di ba kwento natin yung nangyari dito sa Santa Maria, Bulacan na tumawag, no, sa 911 sa police department. Imagine mo, mahigit 30 minutes bago dumating yung mga pulis, ambulansya, namatay. No, namatay yung pinagbabaril ng mga magnanakaw hold-upper. Saan yung 5 minutes? Tapos si pagmamalaki pa ni Torre na dumating daw, pag dumating patay na. Gago Kawawa ka naman, sa totoo lang. Okay na lang, yung 3-minute response mo, prove it to the Davaoan News. Kayo PNP, o sabihin nyo, hindi na safe ang Davao. So, ano? Ako ba ang polis o kayo? Iba. Back to you nga. Sabihin nila hindi safe ang Davao. Sino ngayon yung namumuno? Kasi kung hindi safe ang isang lugar, nasa namumuno po yan? Tama sinasabi ni Mayor Baste. Hindi naman ako yung pulis. Sila yung pulis. So, responsibilidad nila na panatilihin ang peace and order. Yung mayor ay mag-order lang, magpapalo up lang. 'Di ba? Magsasabi lang kung anong mga problema na dapat solusyonan ng pulis. Hindi siya yung, pulis ba siya? 'Di ba? Yan ang gusto niya, peace and order sa kanyang lugar. Ayaw naman ng PNP. Hindi sila yung balikan, no? Magiging back to you ang pangyayari kung ganon. Yung iba yung ambition mo sa buhay. I don't feel that you're here to serve and protect people. You are here to forward your ambitions. Goy, ambisyoso ka talaga, Torre. Okay, ito puntahan natin si Vice President Sara, mga kababayan. Dito po sa mga issue ni Torre, no? At of course, nauuso kasi ngayon yung mga tanim-tanim, no? Tanim buto, tanim ebidensya, tanim fake videos, no? Tanim fake news.
So, magaling ngayon itong si Torre. Magaling ito ngayon ng administrasyon ni Marcos Jr. Ako hinala lang ako itong mga nagpapakalat ng fake videos, no? Fake information na kunwari mga Duterte, no? Mga Duterte supporters daw. Hinala ko lang posibleng sila rin po yung may kagawa nito para sisihin ang mga Duterte supporters. 'Di ba? Okay, punta tayo kay BP Sara. Sa mga DDS, wala daw utak. At saka ang mga DDS daw at ang mga Duterte ay anti-government. At isa pa, Tandaan natin, Duterte supporters hindi po anti-government kundi gusto lang magkaroon ng magandang gobyerno. bago siya ng pagkakaisa, and sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair. Ano pa daw ba ang inire-request natin, bakit gusto pa natin pauwiin si Pangulong Duterte? Nasa ICC na, which is ang pinaka-fair daw pong na korte sa buong mundo. Lagi ko naman na yung sinasabi pag mayroong nagsasabi sa akin na baliw ako, or may nagsasabi sa akin na kahit ano, tulad niya, may nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin, it takes one to know one, so kung bobo kami, bobo ka din. Ayan, Tore, kung sinasabi mo walang utak ang mga DDS, bobo yung mga DDS, bobo ka rin. Di ba? Ganun lang yun. Back to you. Yes, tayo lang. Kasi sila yung nasa gobyerno, mga kababayan po natin, di ba? Sila magpapatunay na talagang hindi totoo yung mga allegations sa kanila. Huwag yung idadaan nila sa galit at kung ano-ano pa, no? And alam mo, pulis po siya. Siya po yung leader ng PNP. Dapat siya yung mag-promote ng peace and order, no? And alam mo na, dapat mas mahaba yung pasensya niya dahil PNP chief siya, di ba? To promote peace and order yung kanilang obligasyon. Pero parang siya pa yung gusto mag-promote ngayon ng pakikipagbardagulan sa mga Duterte supporters. Yan tanong natin, atrasan ba siya ng mga Duterte supporters? Atrasan ba siya ng mga Duterte? Lalong hindi, di ba? Yan. Post na investigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha sa Metro Manila. So, maraming pong ulit baka ngayon, baka bintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach isa po sa mga projects ni Pangulo. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kaparte yan ng war on drugs at kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga, sinabi ko na, ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nagbabaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Yan nga yung sinasabi ko doon yung pinost ko na nasa LRT, di ba? Na napakaraming taong pumipila. Kaso, ang hirap, kasi libreng sakay naman po, bakit kailangan papapilahin ang haba-haba ng pila? Di ba? So, ang magsakripisyo pa rin ang taong bayan, yung mga mananakay. Magbigay ka nga ng libre, tapos marami pang rekobikos. Libre pala, di hayaan mo na lang pumasok yung tao. Bakit kailangan pang pumila? So, magsasayang siya, magugugol siya ng 1 oras, 2 oras para lang sa pagpipila dahil sa libreng sakay na 20 pesos or 15 pesos. So, kaya ako sabi ko, bakit ako magpipila dito? Mag-swipe na lang tayo. Kasi ang haba ng oras, no, mas malaki pa yung ilulugi mo, no, ay sa malilibre mo dyan sa kanilang mga palibre-libre na libreng sakay na yan. So, yan nga po yung sinasabi ni VP Sara. Diba? Yung nangyayari ngayon sa gobyernong ito, na puro po sila diversionaries. Hindi nila magawa ng solusyon ang mga pangunahing problema ng ating bansa. So, gagawa sila ng issues. Kagaya ng isasangkot nila, yung mga Duterte, AGK,
sa Isabong, yung Dolomite Beach, matinding baha, hindi nila masolusyonan. So Dolomite ang nakikita nila na nasa harap ng dagat, nasa karagatan. So nandiyan ba yung baha sa dagat? Di ba wala namang baha sa dagat? So bakit yun ang sisihin nila ang Dolomite? Yun dapat ang sagot ng gobyerno, hindi yung magtuturo sila ng ibang tao. Kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. Ito na yung mga panahon na para... Ito, pakinggan natin si Torre, mga kababayan, ha. Ito sinasabi natin ng mga fake videos. So, pinaparatang nila ngayon sa mga Duterte supporters. Pero ako sa totoo lang, hindi ko nakita yung videos na to eh. Yung sinasabi nilang fake na may nakitang bangkay. No? Tagal na daw to, pero hindi ko nakita eh. Kung sa mga Duterte supporters galing yan, malamang makikita po natin. Kung sikat na mga Duterte vloggers yan, makikita natin yan. O bakit si Torre lang yung nakakakita? So, hindi kaya galing din ito sa kanila para, kunwari, may masabi lang sa kanilang press conference at may maibabato lang na mga balita, no, disinformation, fake allegations sa mga Duterte. Palagay ko lang, mga kabayan po natin, gawa-gawa lang din nila ito eh. Ang gusto ko sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong kontra ng gobyerno natin. Tinan mo ha, ang termino nila propaganda, sino bang mga propagandista? Hindi sila ngayon yung propagandista, ay sila yung gumagamit ng termino na propaganda. Hindi naman po propagandista yung mga Duterte supporters eh. Kundi real issues lang po tayo, butya. Kung ano po yung totoong issue na nangyayari sa ating bansa, yun lang din naman yung tinatalakay natin. Yun ang dinidiscuss natin. So hindi po yan makukonsiderang propaganda. For example, yung presyo ng bigas na limited lamang ang mabibili at iilan lamang yung makakabili nitong 20 pesos. Propaganda po yan sapagkat yun ang totoo. Kasi pag sinasabi mong propaganda, kasinungalingan base sa totoong issue at totoong nangyayari. How about yung 5,500 flood control na sinabi mismo ni Bongbong Marcos yan, hinahanap ng mga tao ngayon. Propaganda po ba? Hindi yan propaganda. Di ba? Yung sinabi niya na iipunin yung tubig, hindi rin yung propaganda dahil sa kanya galing yan. At lalo na po itong nangyari kay Liz Satanas, hindi rin po yan propaganda dahil nakita po natin sa isang dokumento. At lalong hindi po propaganda yung pagdami ng krimen, na yung pagtaas ng droga at yung kumunti yung mga drug-free barangay ngayon sa Marcos administration. Hindi rin po yan propaganda. So ang video ito, hindi natin alam kung saan ito nanggagaling. Ang iniisip ko is baka galing din ito mismo sa kanilang kampo mismo at ipaparatang lang sa mga Duterte. Kasi alam naman natin ngayon, mukhang nasasanay na po sila sa tanim ebidensya, tanim witness, no, tanim buto, no, ano pa ba yung tanim droga. Itong mga, alam niyo na, yung mga leanings ay nasa kabila. Diretso na natin yung mga DDS. Di ba? Sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan natin, propaganda nila ito. Naubusan na siguro talaga sila ng bala na mga malalaking kontrobersya ng mga insidente. Tangin na, hindi maubos yan. Kasi araw-araw may kontrobersya si Marcos Jr. na hindi makalimutan ng taong bayan. Nandyan pa yung walang kamatayang Maharlika Investment Fund. PhilHealth. Oh, yung ginawa mo kay President Duterte. Hindi yan maliit na issue at hindi po yan makalimutan ng taong bayan. At tandaan mo, Torre, hindi po propaganda yung ginawa nyo kay President Duterte, kundi yan ay totoong nangyari. Kasi pag sinasabi mong propaganda, no, gawa-gawa lamang na issue para sirain ang isang tao, grupo o isang lugar. That is propaganda. Pero ang totoong nangyayari, hindi po yan makonsiderang propaganda kung araw-araw man nating hina-highlight ito sapagkat hindi nyo ginagawa ng action, sapagkat kayo ay nagsisinungaling. So, paano yung propaganda? O, sino yung nagpalabas ng video na yan? Isa lang ang pinaka-ano dyan eh. Kung fake ang video na pinalabas niyan, imbestigahan nyo at kasuhan nyo. Magpakalat ng fake news, disinformation, kasuhan. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan eh. Hinuhukay. Literal na hinukay sa baul. O, baka kayo naman yung naghukay niyan kasi sanay kayo maghukay. Heartbeat, heartbeat. Sanay kayo magsisid-sisid at hukay-hukay ng bangkay. O baka sa inyo yan. Tapos Duterte yung pinaparatangan. Para palabasin lang na para bang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila.
Uy. Kasing sama ng panahon nila. Pero yung lahat ng Pilipino ay nagsasabing safe nung panahon ni President Duterte. Ngayon, nagsibalikan yung mga bangag. Yan ang long and short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Aba! Si Torre talaga propagandista. Matagal na daw nalinlang yung mga Pilipino. O sinong nanilinlang ngayon? Yung 5,500 flood control, linlang. 20 pesos na bigas, linlang. Drug-free barangays, linlang. Drug Rehabilitation Center, linlang. Proyekto ni Marcos Jr., Build Better More, linlang. O, sino ngayon yung mapanlinlang? Sino yung mambubudol ngayon? Sino yung mga propagandista? Nakita si Torre, mga kababayan, no? Tapos ngayon, nananawagan po siya na magkakaisa. Kalimutan na lang po natin daw na nakulong si Presidente Duterte sa dahig at magkaisa na lang daw po tayo at tulungan ang gobyerno ng bangag. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Hindi naman. Early part ng Marcos administration, September. Administration mo pala yan eh. Torre. Manluloko ka pala eh. Sinasabi niya is panahon pa ni Presidente Duterte. Marcos pala yan. Di kasama yan sa kanyang administration. Yan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talaga yan, mga remnants ng hangover ng previous administration. Ay, grabe ito si Torre, no? Nangyari sa administrasyon ni Bongbong Marcos, sasabihin niya hangover sa nakarang administrasyon ni President Duterte. 6 months, wala kayong ginawa pag-upo na pag-upo kung talagang sinasabi niyo sa mga Duterte yan. Ay, baka maya pagpatay kay Rizal, bintang nyo kay Duterte, pagpatay kay Lapu-Lapu, Aguinaldo, no, Magsaysay, Aquino, baka mamaya ipagbintang mo kay President Duterte yan. Ito yung tanga na administrasyon. Imbis na magtrabaho, sabi ni Claire Castro, trabaho kayo ng trabaho. Hindi naman trabaho kayo ng trabaho, kundi sisi ng sisi kayo. Ayun, no. Gamit ang analysis. Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman, anti-government propaganda at talagang tunay ng mga DDS at sila mismo na nagsasabi. DDS na naman, kasalanan naman ng mga DDS. Sabi, may nakalagay sa kanila mga profile pictures bring PRRD home. Tandaan nyo mga kababayan natin, napakadali gumawa ng profiles na bring PRRD home para mapagkamalan na ikaw ay Duterte supporters at magpakalat ka ng fake news. Pwedeng-pwede nyo gawin yan. Ang tanong, gaano ka-consistent ang profiles na yan, ang video na yan, yung uploader na yan, siya ba ay consistent from the start na Duterte supporters? Mamaya isang video lang in-upload, 2 video. So, yan, para palabasin na siya Duterte supporters, tapos ginamit ni Torre. Di ba? Kilalanin yung identity. Kung talagang, kung talagang Duterte supporter yan, o vloggers yan, o dapat isa publiko nyo, sino yung nagpapakalat ng fake news na yan? Para ma-identify namin kung talagang DDE siya o hindi. Baka mamaya, tanim-tanim nyo na naman yan. No? Alam pa naman namin na kayo po, Mr. Torre, ay sanay na sanay sa paghuhukay, sanay na sanay, no, sa mga propaganda at pagtatanim. Tanim buto daw. Yan ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. No? So, we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days of the waning days of Mr. Duterte's term. So, sino yung nagpalabas? Lahat ng mga lumalabas na disinformation, DDE-isyong sisihin. Nakakatawa po yung gobyerno ni Bongbong Marcos, no? Pati itong si Torre, no? Lahat na disinformation at fake, no? Isisisi sa mga Duterte. Kasi nga daw po, naka-profiles na bring PRRD home. Alam mo, napaka-active ko po sa Facebook at sa lahat na platform ng social media. Hindi ko po nakikita yung mga pinupost niya. Sinasabing, away trapiko ng Iranian, itong video na kumakalat na sinasabi ni Torre. Hindi ko nakikita yan, promise. No? Pero taka ako, bakit pinaparatag niya sa mga Duterte?
akin yung pinapalabas nila na parang bang nangyari kahapon lamang. Wala na kasi silang bala. Yun nga masama ron. Walang bala, hindi ka nauubusan ng kontrobersya si Marcos. So, o ngayon, nasa Amerika na naman. O, magbebenta na naman ng Pilipinas. Paplansyahin ang gusot ni Lisa. O, fake news na naman yan. Wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya, ayun. Paano? Alam niyo mga kababayan po natin, comment nga kayo dyan sa ating comment section. Paano mauubusan? Araw-araw na lang na ginawa ng Panginoon sa Pilipinas ay palpak ang trabaho ni Bongbong Marcos. Diba? Naghuhukay ngayon. Naghukay? Sino mahilig maghukay? Ikaw kaya mahilig maghukay eh. Naghanap ng heartbeat eh. Alang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila eh. Sige. Ikaw nga may sinto-sinto, mukhang kulang-kulang eh. Ikaw sinto-sinto, mukhang uplok eh. DDS pa supporter ang iyong paratangan. Swerte mo nga eh dahil nagtagumpay ka sa ginawa mo kay Presidente Duterte. Pero abangan mo yung balik sa'yo. Tore. Diba? Hindi ba nila na-realize yun na napakadaling hukayin? Their word will be against the record of the internet. So, napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Ang sa akin panawagan na lang, Pilipino tayo para-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na eh. Alam ko bang tapang mo, sinasabi mong bobo, kulang-kulang, walang utak yung mga Duterte supporters. Putang ina, bakit nga nagmamakawa ka? Na magkakaisa, kalimutan na si Presidente Duterte. Naniniwala kayo ng batas, iwanan na lang sa dahig. Diba? Bakit kang mamakawa ng pagkakaisa kung kaya nyo naman pala magkaroon ng pagbabago sa ating bansa, no? Na puro na lang kasinungalingan ang inyong ginagawa. Bakit kailangan nyo pa manawagan ng pagkakaisa? Kasi bulgar na bulgar kasi kayo. Andiyan na nga yung international court na nga ang nagtatry. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Mga foreigners yan na wala namang pakialam sa atin. Ay sa kanila, tinitingin. Foreigners na walang pakialam sa atin. Butsagin ng ICC, negosyo yan, Tore. No? Wala silang pakialam basta't may pera na binibigay. At kung sino ang nagbabayad sa kanila, dyan magiging pabor ang kanilang decision. Kaya mga kababayan po natin, hayaan lang muna natin itong si Tore, no? Kasi malay natin, sa usunod siya naman yung ipapadala sa dahig. At sasabihin din natin sa kanya, bakit ka ba magrereklamo? Kala ko ba, yan ang gusto mo, no? Gusto mo yung justice system ng dahig. So, dito po, mga kababayan po natin sa statement ni Tore na pinaubaya nila si Presidente Duterte sa dahig, inaamin niya na talagang sila ay gustong-gusto ipadala si Presidente Duterte sa dahig. At inaamin na rin ni Tore na walang hustisya sa ating bansa. Walang justice system sa ating bansa dahil mas pinaniniwalaan po nila yung hustisya ng dahig. Sinasabi niya, ang mga tao daw nagpapakulong kay Presidente Duterte, nagpa-file ng kaso sa dahig dahil daw yan wala na daw hustisya, no, sa gobyerno natin, sa gobyerno ni Presidente Duterte. Ngayong gobyerno ni Marcos Jr., di ba? Bakit wala pa rin hustisya sa Pilipinas? Bakit kailangan doon iparakulong si Presidente Duterte sa ICC kung sinasabi niyong may batas na tayo, kung sinasabi niyong may justice system tayo? Kailan ba nakulong si Presidente Duterte sa dahig ng administration niya ba? Nagpal sila ng kaso? Oo. Pero sino yung naghusga? Sino yung nagpakulong sa kanya? Kayo. So, inaamin nila na walang justice system sa ating bansa. Inaamin nila na hindi nila kayang solusyonan ang problema sa ating bansa. Kaya pinadala nila si Presidente Duterte sa dahig. Ngayon, nahulog ka sa sarili mong bitag, Tore. Nahulog ka, nadulas ka sa sarili mong mga patibong, Tore. Inaamin mo ngayon na walang hustisya. Wala tayong maasahan ngayon sa gobyerno ni Marcos Jr. dahil mas naniniwala sila na magkaroon ng hustisya. Ang kaso ng mga EJK doon sa ICC, sa ICC, kaya pinadala si Presidente Duterte. Tanda natin ang sinasabi niyang administration ngayon is administration nila. No? And yung administration nila, yung nagpakulong kay Presidente Duterte. So kung talagang may justice system, ito dapat inimbestigahan nila dito. Dito nila yung natulan si Presidente Duterte kasi sila na yung nasa gobyerno.
Wala nang power si President Duterte. Tapos ngayon sasabihin mo na nasa daig na, ipaubayat na lang natin. O lol, no, abangan mo yung pagbabalik ng mga Duterte, pagbabalik ng taong bayan, at ikaw naman yung paiyak-iyak Tory dyan. Ganun talaga. Kumbaga pa wither-wither lang. Araw mo ngayon, panahon mo ngayon, tandaan mo, hindi ka naman habang buhay ay nasa pwesto. Hindi ka habang buhay ay malakas. Tore, may mga bagong generasyon na lalabas at sila yung maghuhusga sa iyo. So yan lang po yung ating update mga kababayan po natin. No? Comment po kayo dyan sa ating comment section. Kung may kayo po ay may mga sariling opinion, komento sa ating isyong pinag-uusapan. Naubusan na daw ng isyu ang mga Duterte supporters. Paano maubos ang isyu? Lahat na isyu ni Marcos Jr. ay hindi nasusolusyonan. That's all and God bless mga kababayan.